Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata mula sa bow ng mga kasundaluhan ng South Cloud na mga nagbabante sa taas ng pader ng Imperyo. Si Boyet ay labis na natakot at ito ay nanginig. Ngunit hindi niya ito pinahalata. At si Boyet ay nagsalita at sinabi, "Dapat niyong malaman na si Empress Queen Zilong mismo ang nagsabi sa akin na magtungo ako sa kanyang Imperyo. Alam ko si Empress Queen Zilong ay inaantay din ang aking pagdating kahit na wala kaming napag-usapan na araw na ako ay magtutungo dito. Maniwala kayo sa akin, may importante talaga akong dapat sabihin sa kanya. At maniwala kayo na si Empress Queen Zilong ang mismo nagsabi na kahit anong oras kung aking nanaisin ay magtungo lang ako sa kanyang Imperyo. Paniwalaan niyo ako, nagsasabi ako ng totoo." Sigaw ni Boyet sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nagbabante sa taas ng pader ng Imperyo. Sila ay nagkatinginan habang nakatutok pa rin ang mga arrow mula sa kanilang bow kay Boyet. At mula sa loob ng Imperyo ng South Cloud, nakikita ng mga kasundaluhan ng South Cloud ang kanilang mga kasamahan ay naglabas ng mga bow at ang mga ito ay nakatutok sa labas ng gate ng Imperyo. At sa hindi kalayuan, nakikita ni General Very ang mga kasundaluhan ay mga nakatingala sa taas ng pader. At si General Very sa kanyang pagtingala, nakikita niya ang mga tagabantay na nasa taas ng pader ay may mga hawak-hawak na bow. At si General Very ay agad-agad na naglakad pasulong. At si General Very ay nagtanong sa isa sa mga kasundaluhan ng South Cloud na nasa loob ng Imperyo. "Anong nangyayari sa labas? Bakit ang mga tagabantay sa taas ng pader ay naglabas ng kanilang mga bow?" Sabi ni General Very sa isa sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nasa loob ng Imperyo, sila ay napalingon sa kanilang likod. Sa paglingon nila nakikita nila si General Very. At ang iilang mga kasundaluhan ng South Cloud na labis na nakatingin kanina sa taas ng pader ay nagsiyuko at sinabi, "Kayo pala General Very," sabi ng mga kasundaluhan ng South Cloud. Nang marinig ito ni General Very, ito ay muling nagtanong at sinabi, "May nangyayari ba sa labas ng Imperyo?" Tanong ni General Very sa seryosong tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud, ang isa ay nagsalita at sinabi, "General Very, mukhang may nagpipilit na pumasok sa loob ng Imperyo. Kanina pa siya sinasaway ng mga tagabantay na nasa taas ng pader na umalis. Ngunit nagpipilit pa rin ata na makapasok ang kanilang sinasaway kaya naglabas na sila ng kanilang mga bow. Upang takutin kung sino man ang nagnanais ngayon na pumasok sa Imperyo." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Nang marinig ito ni General Very, bigla itong napaisip saglit at napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Sa aking pagkakatanda si Empress Queen Zilong ay nagbilin sa akin na may isang binatilyon na magtutungo sa Imperyo. Ang binatilyo na iyon ay may kasakasama daw pamilya. Nais ni Empress Queen Zilong na patuloyin ang binatilyo na iyon at ang kanyang pamilya sa loob ng Imperyo. Mukhang ang binatilyo na iyon ay malapit ang loob ni Empress Queen Zilong." Bulong ni General Very sa kanyang sarili. At maya-maya, si General Very ay naglakad ng konti malapit sa pader ng Imperyo. At ito ay sumigaw at sinabi, "Kayong lahat, ano ang nangyayari?" Sigaw ni General Very sa malakas na tono.
Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nagbabante sa taas ng pader, sila ay napalingon sa baba at nakita nila ang figure ni General Varie. At pinanatili nila ang pagkakatutok ng kanilang mga arrow kay Boyet at ang mga ito ay nagsiyuko. At ang isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa taas ng pader ay sumigaw at sinabi, "General Very, kayo pala. May isang binatilyo ngayon na nasa labas ng gate ng Imperyo. Ito ay nagpipilit na makapasok sa loob ng Imperyo." Sigaw ng isa sa mga tagabantay ng Imperyo na nasa taas ng pader. Nang marinig ito ni General Very, ito ay muling sumigaw at sinabi, ano daw ang dahilan niya kung bakit niya nais makapasok sa Imperyo? Tanong ni General Very sa pasigaw na tono. Nang marinig ito ng isa sa mga tagabantay sa taas ng pader ng Imperyo, ito ay muling nagsalita at sinabi, General Very, nais ng binatilyo na ito na makausap si Empress Queen Zilong. At si Empress Queen Zilong pa daw ang nagpapunta sa kanya sa Imperyo. Ang binatilyo na ito na nasa labas ng Imperyo ay wala ata sa sarili niyang katinoan. Papatamaan na ba namin ng arrow ang makulit na binatilyo na nasa labas ng gate ng Imperyo? Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa taas ng pader. Nang marinig ito ni General Very, ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, mukhang ang binatilyo na nga na binilin sa akin ni Empress Queen Zilong na papasukin sa loob ng Imperyo ang nasa labas. Ano ba ang pagkakilanlan ng binatilyo na iyon na sinabi sa akin ni Empress Queen Zilong? Kung hindi ako nagkakamali, Gotchi ata ang binanggit ni Empress Queen Zilong na pangalan ng binatilyo na kanyang hinahantay. Sabi ni General Very sa kanyang sarili. At ito ay muling sumigaw at sinabi, itago nyo ang inyong mga bow. Isang binatilyo lang ang nagnanais na makapasok sa Imperyo. Hindi nyo kailangan gumamit ng dahas. At itanong mo sa binatilyo na iyan kung ano ang kanyang pagkakilanlan. Sigaw ni General Very sa seryosong tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nagbabante sa taas ng pader. Ang mga ito ay nagsiyuko muli at sinabi, patawad General Very. At agad-agad nilang inalis ang mga arrow na mga nakatutok kay Boyet. At ang mga bow nila ay kanilang itinabi. At ang isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa taas ng pader ay muling tumingin kay Boyet at sinabi sa malakas na tono, hoy ikaw, nais ng aming general kung ano ang iyong pagkakilanlan. Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa pader ng Imperyo. Nang marinig ito ni Boyet, ito ay sumigaw at sinabi, ako si Boyet, ang pagkakilanlan ko ay Boyet. Sigaw ni Boyet sa malakas na tono. Naririnig ang sigaw ni Boyet sa loob ng Imperyo. At ang isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa taas ng pader ay muling nagsalita at sinabi kay General Very sa malakas na tono. General Very, Boyet daw ang kanyang pagkakilanlan. Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan na nasa taas ng pader. Nang marinig ito ni General Very, ito ay agad-agad na sumigaw at sinabi, buksan nyo ang gate ng Imperyo. Papasukin nyo ang binatilyo na iyan. Panauhin siya ni Empress Queen Zilong. Sigaw ni General Very sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan, sila ay gulat na gulat. Lalo na ang mga tagabantay ng Imperyo na nasa taas ng pader. At ang isa sa mga kasundaluhan na nagbabante sa taas ng pader ay hindi makapaniwala. At ito ay muling nagsalita at sinabi, General Very, sigurado ba kayo na papasukin natin ang binatilyo na nasa labas ng Imperyo ngayon? Sigaw ng isa sa mga tagabantay kay General Very. Nang marinig ito ni General Very, ito ay nagpakita ng kabangisan. At ito ay muling sumigaw at sinabi, ikaw, lapas-tanganan ka, kino-question mo ba ang aking mga sinasabi? Tulad ng sinabi ko kanina, panauhin siya ni Empress Queen Zilong. Kaya pagbuksan niyo siya ng gate. Sigaw ni General Very sa pag-alit na tono. Nang marinig ito ng lahat, sila ay natakot, lalo na ang isa sa mga tagabantay ng Imperyo na nasa taas ng pader. At agad-agad itong sumenya sa mga taga-bukas ng gate. At maya-maya, ang makinarya na nagkokontrol sa pagbubukas ng gate at pagsasarado nito. Ang makinarya ay naririnig din ni Boyet mula sa labas ng Imperyo. At unti-unti nagbabukas ang napakalaking gate ng Imperyo ng South Cloud. At si Boyet ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, buti naman, nagpasya na silang papasukin ako. Baka si Empress Queen Zilong ay nagbilin sa isa sa kanyang mga general na ako ay darating sa kanyang Imperyo.
Kaya tinanong ng isa sa mga general nila kung ano ang aking pagkakilanlan. Hindi ko din masisisi ang mga tagabantay na hindi nila ako basta-basta papasukin. Dahil ang imperyo ng South Cloud ay isa sa mga malalakas na imperyo. At mahigpit talaga sila sa mga nagnanais pumasok sa loob ng imperyo. Lalo na ako dahil ako ay isang ordinaryong cultivator lamang, na nagtataglay ng spiritual na lakas na nasa average lamang. Sabi ni Boyet sa kanyang sarili. At maya-maya tuluyan nang bumukas ang napakalaking gate ng imperyo ng South Cloud. At si General Very ay naglakad palabas ng gate at sa kanyang likuran. Sinundan si General Very ng iilang mga kasundaluhan ng South Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!